Araling Panlipunan 5, Term 1, Week 10. Kalinangang bayan tungkol sa paniniwala at relihiyon. Revised K-12 Curriculum with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa kalinangang bayan tungkol sa paniniwala at relihiyon. Unang araw. Mga kasanayan at layunin. Una, naibibigay ang kahulugan ng konsepto ng kalinangan at uri nito. Pangalawa, nasusuri ang mga paniniwala, relihiyon at tradisyon ng sinaunang bayang Pilipino. Pangatlo, napapahalagahan ang kalinangang bayan bilang pagkakakilanlan ng bayan. Maikling balik-aral. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Para sa unang gawain, subukan natin. Paano to? Suriing mabuti ang larawan na nasa ibaba. Ano ang iyong napapansin? Ano kaya sa tingin mo ang paraan ng panliligaw noon at ngayon? Isulat ang iyong sagot sa patlang. Magaling! Noon, ang mga lalaki ay naghaharana tuwing sila ay manliligaw. Ngayon ay pupunta pa rin ang lalaki sa bahay ng babae. Ngunit madalang na lang ang mga naghaharana. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Para sa pangalawang gawain. Paano to? Tukuyin ang jumbled letters batay sa pahayag na nasa ibaba. Isulat ang iyong sagot sa patlang. Para sa unang bilang. Ang bigay kayang binibigay sa mga magulang ng iniibig na dalaga. Ano kaya ang tamang sagot? Magaling! Dote. Para sa pangalawang bilang. Ito ang tawag sa pamilyang Pilipino dahil ang ama ang kinikilalang puno, tagapagbigay ng mga pangangailangan at tagapagtanggol ng kanyang mga anak. Ano kaya ang tamang sagot? Mahusay! Ito ay patriarka. Para sa pangatlong bilang. Ito ang tawag sa malalaking sasakyang pandagat na ginamit sa digmaan. Ano kaya ang tamang sagot? Mahusay! Ito ay Karakoa. Pang-apat. Ito ay isang uri ng tansonggong ng mga taga-Cordillera. Ano kaya ang tamang sagot? Napakagaling! Ito ay gangsa.
Pang-5, ito ang sayaw para sa paglilibing ng yumaong nakaranas ng marahas ng kamatayan ng mga Ifugao. Ano kaya ang tamang sagot? Mahusay! Ito ay bangibang. Ikalawang araw. Aralin natin ang mga kagawiang panlipunan ng mga sinaunang Pilipino. Mga tradisyon. Bago pa man dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas ay taglay na ang mga sinaunang Pilipino ang mayamang kulturang naipagmamalaki hanggang sa kasalukuyan. Ang mga sinaunang Pilipino ay may natatanging kultura bago pa man sila makipag-ugnayan sa mga dayuhan. Nakapaloob sa mga kulturang ito ang mga kagawiang panlipunan na nagpayabong sa ating sinaunang kabihasnan. Ngayon ay pag-aralan natin ang mga kagawiang panlipunan ng mga sinaunang Pilipino. Una, para sa panliligaw at pag-aasawa. May kaugalian ang mga unang Pilipino na mag-asawa sa babae o lalaking nabibilang sa uri ng lipunang kinabibilangan nila. Ngunit, ang ganito'y hindi mahigpit na ipinatutupad. Ang datu ay karaniwan ng nag-aasawa sa pamilyang nabibilang sa uring datu. Ang maharlika ay nag-aasawa ng maharlika rin, at ang alipin ay nag-aasawa ng gaya rin niyang alipin. Ngunit, gaya ng nasabi na, ang kaugaliang ito'y hindi lubos na sinusunod. Ang maharlikang may hangad mag-asawa ng alipin ay hindi pinagbabawalang mag-asawa rito. At ang datong nais mag-asawa ng maharlika ay malaya ring nag-aasawa ng nais niyang maging asawa. Ang babaeng hindi asawa ng isang lalaki ngunit may di karaniwang kaugnayan doon ay tinatawag na kaibigan. Na kung bigkasin ay ka-ibigan, na ang ibig sabihin kapwa nag-iibigan. Sa kanilang batas na batay sa kinamulatan at kinaugalian, ang mga anak sa asawa ay lehitimo o tunay. Samantalang ang mga anak sa labas, wika nga, ay hindi tunay kaya't hindi maaaring magmana ng ari-arian sa kanyang ama. Ang pag-aasawa noong unang panahon ay hindi madali sapagkat ang lalaki ay maraming pagdaraanan bago maging karapat-dapat sa mga magulang ng babaeng pinipintuho, buwan o kung minsan ay may mga taon. Ang mga lalaking umiibig noon ay handang magpakasakit at magtiis ng hirap alang-alang sa kanyang minamahal. Ang lalaki ay nagsisibak ng kahoy, umiigib ng tubig, at gumagawa ng anumang bagay na iutos sa kanya ng mga magulang ng dalaga. Sa likod ng mataimtim na paglilingkod na ito, ay hindi pinahihintulutang makipag-usap
ang lalaki sa dalaga. Mga mata lamang nila ang nag-uusap at nagpapahayag ng kani-kanilang dinaramdam. Walang pagkakataong magkausap ang dalawa sapagkat mahigpit ang mga magulang. Matapos matanto ng mga magulang ng dalaga na ang nanliligaw ay karapat-dapat, ang pagsang-ayon nila ay ipapalam sa lalaki. Datapwat ang ganitong pagsang-ayon ay may kondisyon. Siya o ang lalaki ay magkakaloob ng bigay kaya o dote sa mga magulang ng dalaga. Ang bigay kaya ay karaniwan ng lupa, ginto o anumang ari-ariang mahalaga. Magbibigay din ang binata ng panghimuyat sa mga magulang ng dalaga na maaring salapi bilang bayad sa mga araw at gabi ng pagbabantay at pagpupuyat ng mga magulang mula pagkabata hanggang magdalaga. Ang lahat ng ito ay inaayos ng mga magulang ng dalaga sa kanilang pakikipag-usap sa mga magulang ng binata. Kung ang hiniling ng mga magulang noon ay hindi maibibigay ng mga magulang ng binata, nagkakaroon ng tinatawag na tawaran hanggang sa pumayag ang panig ng dalaga. Ito ay tinatawag na pamumulungan o pamamalae. Kapag naayos na ito, ang kasal ay isusunod. Pangalawa, ang kasal. Ang paraan ng pagkakasal ay iba-iba ayon sa katayuan ng isang tao sa lipunan. Sa mga may dugong mahal o dugong bughaw, ang panliligaw ay dinaraan sa tagapamagitan. Pagkatapos na maayos ng mga magulang ang tungkol sa pag-aasawa ng kanilang mga anak, ay ipakukuha ang nobya sa isang tagapamagitan. Pagdating sa paa ng hagdan ng bahay ng lalaki, ang dalaga ay magkukunwaring nahihiya at hindi agad papanhik. Dudulatan siya ng ama ng lalaki ng isang regalo at siya ay papanhik na. Pagkapanhik ay hindi tutuloy sa kalooban ng bahay hanggang hindi siya nadudulutan ng isa pang regalo. Pagkapasok sa loob ng bahay ay hindi uupo ang dalaga at bibigyan na naman siya ng isa pang regalo. Hindi kakain o iinom ang dalaga hanggang hindi nadudulutan ng regalo. Pagkatapos nito, ang dalaga at binatang ikakasal ay iinom sa isang tasa. Isang matandang babaeng may tungkuling pagkapari ang lalapit sa ikakasal. Pagdadaupin ang kanilang mga kamay sa ibabaw ng isang pinggang bigas at kasabay ng isang hiyaw ay ihahagis ang bigas sa mga panauhin. Ito ay gagantihan ng malakas na hiyawan ng mga panauhin at ang kasal ay tapos na.
Ayon sa sipi ni Padre Chirino noon, pangkaraniwan nang hindi pa man isinisilang ang mga bata ay ipinagkakasundo na ng mga magulang ng magkaibigang angkan. Kung nagkataong pareho ang kasarian ng dalawang ipinagkasundo, ang kasunduan ay tinutupad sa susunod na pagsisilang. Pangatlo, ang edukasyon. Di formal ang edukasyon ng ating mga ninuno. Edukasyong pangkabuhayan ang tinuturo ng ama sa mga anak na lalaki at pantahanan naman ang mga kababaihan. Sa kabuuan, ang kanilang pagtuturo ay upang ihanda ang kanilang mga anak na maging mabuting ama at ina ng tahanan. Sa kabila ng mga paghahandang iyan, napatunayang napakahalaga ng edukasyong Pilipino para sa ating mga ninuno. Ayon sa mga pagsusuri ni Padre Chirino, isang Kastilang manunuri at mananaliksik, ang halos lahat ng babae at lalaki ay marunong bumasa at sumulat ng katutubong alpabeto. Ang sinaunang katutubo ay may alpabetong kilala sa tawag na alibata. Ito ay binubuo ng 17 simbolo na kumakatawan sa mga titik. 3 lamang ang patinig at 14 ang katinig. Pang-apat, ang pamilyang Pilipino. Ang pamilya ay kinikilalang pinakamaliit at pinakamahalagang pangkat ng lipunan. Ang isang pangkaraniwang pamilyang Pilipino ay binubuo ng ama, ina at mga anak. Patriarka ang pamilyang Pilipino dahil ang ama ang kinikilalang puno, tagapagbigay ng mga pangangailangan at tagapagtanggol ng kanyang mga anak. Ang ina naman ay para sa pag-aaruga ng kanyang mga anak. Mataas ang pagtingin at pagkilala sa bawat pamilya. Ang lipunan ay lubos na umaasa sa kagandahang asal at pag-uugali ay dapat na matutuhan at malinang sa loob pa lamang ng isang tahanan. Panglima, paggawa ng bangka. Mahalaga ang kaalaman ng mga sinaunang Pilipino sa paglalayag at paggawa ng mga sasakyang pandagat. Ang kaalaman ng sinaunang Pilipino sa paglalayag ay umusbong dahil sa pagiging arkipelago ng Pilipinas. Ang karagatan at mga ilog ay ugnay ng mga Pilipino di lamang sa isa't isa, maging sa mga dayuhan. Ito ang naging pangunahing daluyan ng impormasyon at kalakalan sa buong bansa. Matitibay, matutulin at hinahangaan ang mga bangkang nagmula sa Pilipinas.
Pinaunlad ng mga sinaunang Pilipino ang paggawa ng mga sasakyang pandagat para sa iba't ibang gamit tulad ng mga balanghay, mga paraw para sa pakikipagkalakalan at mga karakoa o ang malalaking sasakyang pandagat na ginamit sa digmaan. Pang-anim, pagdaraos ng pagdiriwang. Likas na mahilig at mahusay ang mga sinaunang Pilipino sa musika. Isinaliw nila ang musika sa kanilang pagsasayaw at ibang gawain tulad ng pagsasaka at pag-aani, gayon din sa mahalagang pagdiriwang at ritual sa kanilang pamayanan. Gumamit din sila ng mga katutubong instrumento gaya ng gangsa, isang uri ng tansonggong ng mga taga-Cordillera, kaleleng, instrumentong pinatutunog gamit ang ilong ng mga bontok, at ang tambuli ng mga Tagalog na yari sa sungay ng kalabaw. Mayroon din silang awit at sayaw para sa iba't ibang pagdiriwang at gawain. Sa pamamagitan ng dalot, isang mahabang berso na binibigkas ng paawit hinarana ng sinaunang Ilocano ang kanilang iniirog. Katumbas ng dalot ang ayeklu ng mga Igorot. May mga awitin din sila para sa tagumpay sa digmaan, pagpapakasal, pagluluksa, pagsamba sa mga Diyos, at mga larong pambata. Mayaman din sa katutubong sayaw ang sinaunang Pilipino. Naging pangunahing inspirasyon nila ang kalikasan tulad ng mga kilos ng hayop. Sa paggawa ng sayaw, halimbawa ang tinikling na hango sa galaw ng ibong tikling. May mga sayaw rin sila na bahagi ng ritual tulad ng pagdiwata, sayaw ng pasasalamat para sa magandang ani ng mga tagbanwa sa Palawan. Marami rin ang sayaw ang may kinalaman sa gawaing pangkabuhayan. Halimbawa, ang sayaw ng pagtatanim at paggapas ng mga magsasaka sa Katagalugan at pamulad isda o sayaw ng pagpapatuyo ng isda ng mga taga-Negros. Iba pang halimbawa ng sinaunang sayaw ay ang salidsid o sayaw sa panliligaw ng mga kalinga, at ang bangibang, sayaw para sa paglilibing ng yumaong nakaranas ng marahas ng kamatayan ng mga Ifugao. Pinatnubayang pagsasanay. Para sa pangatlong gawain, ugnay salita. Panuto, ipaliwanag ang kaugnayan ng dalawang salita sa isa't isa. Para sa unang bilang,
balangay at karakoa. Magaling! Balangay ay sasakyang pandagat ng ating mga ninuno. Karakoa o ang malaking sasakyang pandagat na ginamit sa digmaan. Pangalawa, gangsa at kaleleng. Tama! Gangsa. Isang uri ng tansonggong ng mga taga-Cordillera. Kaleleng. Instrumentong pinatutunog gamit ang ilong ng mga bontok. Pangatlo, pagdiwata at tinikling. Napakagaling! Tinikling. Nahango sa galaw ng ibong tikling. Pagdiwata. Sayaw ng pasasalamat para sa magandang ani ng mga tagbanwa sa Palawan. Pang-apat, panliligaw at kasal. Napakagaling! Panliligaw. Panunuyo ng lalaki sa iniibig na babae. Kasal. Pag-iisang dibdib ng nag-iibigang o pinagkasundong babae at lalaki. Panglima, edukasyon sa babae at edukasyon sa lalaki. Tama! Ang edukasyong pangkabuhayan ang tinuturo ng ama sa mga anak na lalaki at pantahanan naman ang mga kababaihan. Pang-apat na gawain, opinyon o katotohanan. Paano to? Isulat ang O sapat lang kung ito ay opinyon at K kung ito ay katotohanan. Para sa unang bilang, ang mga sinaunang Pilipino ay may pinaniniwalaan na ang mga bagay sa kalikasan ay banal at may kaluluwa. Ito ba'y opinyon o katotohanan? Magaling! Katotohanan. Pangalawa, ang mga sinaunang kalalakihan ay naglalagay ng tato sa buong katawan dahil sa paniniwalang ito ay maganda sa paningin. Ito ba ay opinyon o katotohanan? Tama! Ito ay opinyon. Pangatlo, pinababaunan ng mga sinaunang Pilipino ang mga yumao ng mga kasangkapan tulad ng seramika at mga palamuti upang ito daw ay may magamit sa kabilang buhay. Ito ba ay opinyon o katotohanan? Mahusay! Ito ay opinyon.
Pang-apat, ang kaalaman ng mga sinaunang Pilipino sa paggawa ng bangka at paglalayag ang nakatulong sa kanila upang makakuha ng mga impormasyon at makipagkalakalan sa ibang bansa. Ano ang sagot? Magaling! Katotohanan. Pang-lima, may iba't ibang awit at sayaw ang mga sinaunang Pilipino sa kanilang pang-araw-araw na gawain, gayon din sa mahalagang pagdiriwang at mga ritual. Ito ba ay opinyon o katotohanan? Napakagaling! Ito ay katotohanan. Ikalimang gawain. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Ika-anim na gawain. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Ikatlong araw. Pagninilay sa pagkatuto. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Ika-apat na araw. Pagsusulit. Paano to? Bilugan ang salitang bubuo sa diwa ng pangungusap. Para sa unang bilang, ang bigay kaya, yaman, cellphone ay karaniwan ng lupa, ginto, o anumang ari-ariang mahalaga. Ano ang tamang sagot? Mahusay! Ito ay bigay kaya. Pangalawa, iniaayos ng mga kapatid, lolo at lola o magulang ng dalaga sa kanilang pakikipag-usap sa mga magulang ng binata. Ano ang tamang sagot? Tama! Ito ay magulang. Pangatlo, kung ang hinihiling ng mga magulang noon ay hindi maibibigay ng mga magulang ng binata, nagkakaroon ng tinatawag na singilan, tawaran, o iyakan, hanggang sa pumayag ang panig ng dalaga. Ano ang tamang sagot? Napakagaling! Ito ay tawaran. Pang-apat, ang paraan
ng panganganak, panliligaw, pagkakasal ay iba-iba ayon sa katayuan ng isang tao sa lipunan. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ito ay pagkakasal. Panglima, ayon sa sipi ni Padre Chirino noon, pangkaraniwan ng hindi pa man isinisilang ang mga bata ay ibinibenta, ipinagkakasundo, kinakasal na ang mga magulang ng magkaibigang angkan. Ano ang tamang sagot? Napakagaling! Ito ay ipinagkakasundo. Pang-anim, formal, di formal, abnormal ang edukasyon ng ating mga ninuno. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ito ay di formal. Pang-pito, ang sinaunang katutubo ay may alpabetong kilala sa tawag na alibata, alibaba, alphabet. Ano ang tamang sagot? Tama! Ito ay alibata. Pang-walo, ito ay binubuo ng 15, 16, 17 simbolo na kumakatawan sa mga titik. Ano ang tamang sagot? Mahusay! Ito ay 17. Pang-siyam hanggang pang-sampu. 1, 2, 3 lamang ang patinig at 13, 14, 15 ang katinig. Ano ang mga sagot? Mahusay! 3, 14 o 3 lamang ang patinig at 14 ang katinig. Pagtambalin ang hanay A at hanay B. Para sa pang-11, malaking sasakyang pandagat na ginamit sa digmaan. Ano ang tamang sagot? Magaling! D. Karakoa. Pang-12, yari sa sungay ng kalabaw ng mga Tagalog. Ano ang tamang sagot? Mahusay. Titik I. Tambuli. Pang-13, ito ay hango sa galaw ng ibong tikling. Ano ang tamang sagot? Mahusay. Titik A. Tinikling. Pang-14, ito ay sayaw sa panliligaw ng mga kalinga. Ano ang tamang sagot? Tama! Ito ay titik B o salisad. At pang-15, sayaw ng pasasalamat para sa magandang ani.
ng mga tagbanwa sa Palawan? Ano ang tamang sagot? Mahusay! Titik! C. Pagdiwata. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa kahulugan ng konsepto ng kalinangan at uri nito. Mga paniniwala, relihiyon at tradisyon ng sinaunang bayang Pilipino. At kahalagaan ng kalinangang bayan bilang pagkakakilanlan ng bayan. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana'y may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan pindutin ang like, share, at subscribe.